So, yun isa sa mga nakastress sa akin. Mga kalingap, welcome back to my YouTube channel. Magandang araw po sa lahat, lalo na po sa mga kapwa ko OFW. Ayan, mag-iingat po tayong lahat kung saan man dako kayo ng mundo naroon ngayon. So today's video guys, ayan, reactionan ko po yung parang Bible study nila, Pastor ER, kasama po doon yung mga keyboys, sila Jomar, siyempre kasama sila doon, sila Edo, yan, sila Ian, magkakasama sila nila Kalinga Prab. So ayun guys, no, at ayun nga ay napag-usapan nila doon about kung ano po yung stress nila or kung ano po yung dito yung expectation nila. Ayan, expectation nila sa araw-araw na nilang ginagawa, lalo na sa buhay YouTuber. So ayan guys, no, bago ang lahat, ayan, shout out muna tayo kila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. Ayan, supportahan po natin sila sa mga charity works na ginagawa nila. So bago po natin simulan ang ating reaction video, panoorin po muna natin yung clip video na kinuha ko po kay Pastor ER. Ayun guys, samahan niyo po ako. Stress po siguro sa sa expectation, tapos time management, discipline. Siguro expectation kasi siguro medyo tumataas yung subscriber ng channel. Tapos tapos po siguro naka-pressure na parang yung yun nga, parang since lumalaki, tumataas, parang expectation ng mga tao dapat makapabahay ka na, parang ganun agad eh. So yun isa sa mga naka-stress sa akin. Siguro time management and yun, discipline siguro, kasi hindi lang kasi ako dito sa diet po may beneficiary. Pag nauwi rin ako sa Naga, meron po tayong inaano doon. So yun yung kinaka-stress ko, kasi yung time management. Siguro impact isa sa nakapik doon na rin siguro yung sa panahon. Yung tipong gusto ko rin naman lumabas, pero dahil sa ng panahon parang sobrang init, di mo magawa yung mga parang nakaplano mo sanang gawin. Tapos yun lang naman po, pero aside po from that, blessed naman po, I'm thankful pa rin naman po. Yun lang naman po, pasiya. Salamat sa share po ng bawat isa. Bakit mahalaga yun? Kasi hindi laging okay. Tapos lagi may frustration, lagi may expectation ng iba, lagi may pressure. And guys, no, napanood nyo ang clip video na kinuha ko po kay ER Villa Gomez. Ayan, sa hindi pa po nakasubscribe sa kanya, pakipuntahan nyo po ang kanyang YouTube channel. Doon nyo po makikita o mapanood ang buong video po niyan. So ayan nga guys, no, na-stress si Jomar. Akala ko na-stress siya kay na-stress siya kay Carla dahil di niya ito nakikita. Ayun pala ay syempre nag-iisip siya, yung expectation kasi ng mga tao sa kanya ay baka mas lalong tumaas na, kasi nga yung kanyang YouTube channel ay malaki at saka hindi pa naman kalakihan, kasi wala pa namang wala pa namang 300,000, diba? Pero kahit na ganon ay marami siyang mga supporters, marami siyang viewers or mga fanatic ng Jomcar. Ayan, nandyan at laging nakasuporta sa kanya. Syempre, yung ibang mga kalingap or mga viewers ay iniisip niya na mas mag-expect sa kanya kung ano yung mga gawa niya sa pagiging charity vlogger. Yun yung parang nai-stress siya doon sa ganong way ng pagcha-charity. Halimbawa yung tawag dito, makakapagpabahay na siya. Yun yung isa sa mga iniisip ni Kalingap Jomar. Ayan, ni Kuya Jomar. So yun yung expectation niya, yun yung magiging expectation ng mga tao, ng mga viewers, ng mga Kalingap viewers sa kanya. Syempre ganun nga talaga, kasi nga unang-una nagcha-charity sila. Yan, Kalingap Charity, Team Kalingap. Ibig sabihin kahit papaano makakapagpabahay ka. Pero siguro si Kuya Joms,
Kuya Jomar ay hindi pa siguro siya makakapagpabahay or wala pa siyang kakayahang makapagpabahay. Ayun. Pero hindi naman yan yung hindi naman yan yung dahilan para matawag ka na talagang isang charity vlogger. Maraming paraan. Yung pag-aayuda mo pa lang, magbibigay ng mga ayuda sa mga mahihirap na nangangailangan dyan sa Pilipinas, ay isa na yan sa mga totoong naglilingap or totoong kalingap talaga, no? Ayan, sana ay tuloy-tuloy lang yung kanyang pagtaas ng kanyang subscriber, pagtaas ng kanyang viewers, ayan, revenue, siyempre, at para doon siya makakuha ng mga pang-ayuda. Siyempre, kung walang revenue, wala ka pang ayuda, di ba? Wala kang pantulong sa mga taong ikahos sa buhay o nangangailangan ng tulong. Yan, ang mga kalingap, ano kaya yung masasabi natin kay Kuya Joms, no? Sa pagtaas ng kanyang mga subscriber, ng viewers, ayan, ng views, ayan. Ano po kaya ang masasabi natin sa kanya, mga kalingap at mga viewers dyan? Comment lang po kayo kung ano po yung masasabi niyo sa kanya para na matulong din ito sa kanyang channel, no? At ayun nga guys, no, sana ang masasabi ko kay Jomar, ayun, tuloy-tuloy lang siya sa paglingap, sa pagsama kay Kalingap Rab, at syempre sa kanilang tambalan ni Carla, ayun, hanggang season 3 na sana ay marami pa pong sumuporta sa kanilang dalawa, sa kanilang tambalan na Jomcar. Ayun lang guys, magmahalan lang po tayo, at sana ang suportahan lang po natin yung mga taong karapat-dapat at talagang naglilingap po dyan sa Pilipinas, ang Team Kalingap, no? Yung mga sipag na mga charity vlogger, at syempre yung buong love team ni Kalingap Rab ay suportahan din po natin. Ayun lang mga kalingap, mga ka-Team Jomcar dyan, shoutout sa inyo, at sana ay pagpalain tayo ng buong may kapal palagi at iligtas tayo sa anumang kapahamakan. Ayun lang, at sana ay huwag niyong kalimutan na suportahan syempre ang ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at The Edna Vlogs at Kalingap Rab. At sa aking partner, ayan, sa aming tambalan na si Teacher N, meron po kaming live tuwing alas 9 po ng gabi. Mamayang gabi po mga kalingap, mga ka-Jomcar, ay topic po namin ang love team na Jomcar. Ayan, salitan po kami ni Sis Teacher M. Sa kanya po ang Idsay, minsan po. Yung ibang mga love team po ay aming aming re-reactionan. Ayun lang guys, at maraming salamat mga kalingap. Bye bye, God bless us all.